Oblation Run! Fighting Maroods, Isaw! Sunken Garden, Lantern Parade! Utak, Puso! UP. Pasok ka rito! Tara sa kwentuhang may utak. Kwentuhang may puso. UP atin to. Magandang araw mga kasali, panibagong kwentuhang may utak, kwentuhang may puso ang hatid ng UP atin to. Ako po si Seven Funky. At ako naman si Raya Riego de Dios. At habang kayo ay nanananghalian nga, pwede kayo makisali sa ating kwentuhan sa pagsagot sa ating Share Mo Yarn Question of the Day. Buuin lang ang pangungusap na ang scholar ng bayan ay umakyat ng bundok o pumupunta sa mga komunidad dahil blank. Anong say mo dyan, Seven? Aba, mainit na tanong yan ah. For sure, hindi ito first time marinig ng mga isko at hindi rin ito ang unang beses na sumagi sa isip ng ating mga tagapakinig. Kaya sumali kayo sa usapan at ipadala ang inyong mga kasagutan na komento sa comment section ng ating DZUP Facebook and YouTube page. At syempre, hindi lang dyan. Mag-like and share, subscribe din kayo sa YouTube channel natin at Facebook page ng DZUP. At syempre, mapapakinggan din tayo sa DZUP 1602 kHz sa inyong mga radyo at audio streaming sa dzup.org. Bago tayo dumako sa pakikipagkwentuhan sa ating mga guest, throwback muna tayo para sa ating rekwento ngayong araw. Muli nating alalahanin ang mahalagang kaganapan o mismong karanasan natin. Speaking of karanasan, Seven, ikaw Yes. ba, meron ka bang naalalang experience mo sa komunidad o bilang isang isko sa commune? Yan, syempre makakalimutan ko ba ang aking family dyan sa Palingon, Laguna, no? Nakasama ko sila siguro ng halos kalahating taon din Ay, sa pakikipagkwentuhan, no? Pagkuha ng kanilang kwento sa nangyayari sa kanilang komunidad dyan nga sa Palingon, Laguna. Yan, shout out dyan kila nanay. Kila nanay ni Nita at kita Tatay Toysy na nakasama na natin sa langit ngayon. Ito ba yung naging documentary natin para kay Sir Ellie? Yes, oo, yun yung Project Palingon, no? Dun sa Palingon, Laguna. I think yung sa inyo naman ay yung mga photographers sa Laguna, tama ba? Yes, tungkol siya sa mga traditional photographers na medyo humihina na yung kita nila. Pero Seven, I want to know kung ano ba yung mga naging experience mo nung pagbisita mo sa pamilya mo sa Laguna. Kamusta naman na sila doon ngayon? Actually, yung unang punta ko, kasama natin mamaya, makikilala natin yung mga guests na kasama ko rin nung unang Andito yung punta family natin. mo? Hindi, yung mga guests na una kong kasama na pumunta doon sa Laguna kung saan nakasalamuha din nila yung komunidad, no? Nakita nila yung kondisyon ng lugar kung saan halos sa isang taon, 8 buwan na lubog sa baha yung komunidad at tanging yung tulay na kahoy lamang yung nagiging tandayan nila para makakilos sa kanilang komunidad. So, binisita mo sila doon mismo, Seven? Pumunta tayo doon para hiramin yung kwento nila at matuto din sa kanilang nangyayari at palakasin din yung panawagan nila para masaayos nga yung kondisyon nila. Kami naman, Seven, meron din akong kasama noon dati, si Joshi. Kasama rin natin siya bilang streaming director. Pero nagkaroon kami ng legwork para pumunta sa Laguna. Ay, ikaw pala yung pumunta sa Laguna. Pero kami pumunta kaming Luneta naman. Sa Luneta naman kami pumunta para makilala si Nanay Vilma at buti na lang pinatuloy niya kami sa kanyang munting tirahan at para mahiram din ng kwento niya. At syempre, kailangan natin yun, responsibilidad natin yun na may kwento pa yung mga makabuluhang buhay ng ibang tao. Tama, no? Dahil ang paggawa ng dokumentaryo nga ay hindi lang basta para maipasa yung kursong iyon, nakaugat din ito sa mga komunidad na sinisikap nating pagsilbihan. Kaya responsibilidad din natin bilang mga tagapagkwento na paghusayan ano man ang uri ng kurso na kinukuha natin sa loob man ng pamantasan. Alam mo, o sa Seven, labas. parang tanda ko nga sabi ni Sir Ellie dati na parang yung mga kwentong dinodokumentaryo natin, dapat nakakapekto siya sa utak, puso at lalong-lalo na sa sikmura. Tama. Pero tingin ko, Seven, yung ganitong mga karanasan, marami rin mga ganitong experience yung mga panauhin natin para sa araw na ito. Exactly, sigurado yan, Raya. Kaya sasamahan niyo po kami sa bagong biyahe dito sa UP atin to. At sa episode natin ngayong araw patungkol sa isko sa commune o komunidad, tutungo tayo sa komunidad sa kabundukan man yan, sa karagatan, at ngayon naman sa himpapawid ng DZUP 1602. Ano nga ba kasi ang ginagawa ng mga scholar ng bayan sa
sa bundok, 7? O ang mas mahalagang tanong, paano nga ba direktang pinag-aaralan ng mga scholar ng bayan ang lipunan sa pamamagitan ng pakikipamuhay o yung tinatawag nating BMI, Basic Mass Integration? Yes, BMI, Commu, Pakikipamuhay. Tara na sa biyahe patungo sa lansangan at samahan nyo kami sa ating episode topic na pinamagatang Isko sa Commu, ang Basic Mass Integration o Pakikipamuhay sa Komunidad. Para samahan tayo sa isang kwentuhang may utak at puso, kasali sa ating talakayan si Joaquin or Wax Benaflor, ang outgoing chairperson ng UP Diliman University Student Council. Yan. Bilang isang mag-aaral ng Political Science at outgoing chairperson ng USC, nahubog siya sa pagsusulong ng mga kampanya para sa karapatan at kapakanan ng mga scholar ng bayan. Sa kanyang panunungkulan, naging panawagan niya ang mga usapin ng edukasyon, karapatang pantao, mabuting pamamahala at demokratikong partisipasyon na nagpatibay sa kanyang paniniwalang hindi hiwalay sa laban ng mga estudyante sa mas malawak na pakikibaka ng sambayanan. Meron pa tayong isang guest dito, 7. Yan, At syempre naman. para mas ilapit tayo sa danas ng pakikipamuhay ng mga student journalists na isa sa mga nangungunang tumutungo sa mga komunidad, makakasama din natin si Vian Abella, ang National Chairperson ng UP Solidaridad. Yan. Ang mabuti kong kaibigan na si Vian ay isang mamamahayag estudyante mula sa UP Diliman at kasulukuyang National Chairperson ng UP Solidaridad, ang pinakamalawak na alyansa ng mga campus publications at writers sa UP system. Siya rin ang katuwang na patnugot ng Philippine Collegian. Nagsusulat siya hinggil sa mga usaping pambansa at pang-universidad na nakatuon sa karapatan ng mga manggagawa, pananagutan ng mga institusyon at mga usapin ng panunupil ng Estado. Talagang usapang may utak at puso ang episode natin for today's video. Kaya salamat po sa pagpapaunlak na makasama kayo ngayong araw. Chairperson Wax at Chairperson Vian. Hello Yan. po. Hello. Buti may oras kayo para samahan kami ngayong araw. Of course, we make Yan. time. O, yun naman. O, tulad nga po ng sinabi ni Wax, they make time para makasama tayo sa ating talakayan ngayon. Kaya huwag na nating patagalin pa. Una nating pasadahan, no? Kanina, nagkwento po kami ng aming karanasan sa Commu. Pero syempre, malayo yun at marami na yung Mas mas malalim yung malalim kanila. na yung kanyang mga experiences sa iba't ibang komunidad dito sa ating bansa. Pero bago tayo pumunta doon, para sa ating mga tagapakinig na first time may encounter or naririnig lang sa Facebook, yung immersion or yung community engagement, yung BMI o fieldwork, BMI. yun. Palilipin natin yung konsepto po ng pakikipamuhay. Ano po ba yung simpleng definition ng pakikipamuhay or BMI, BMI. Basic Mass Integration? Ayan, siguro yung BMI or immersion ay basically paglapat sa masa. So, ibig sabihin nun, pagpunta sa mga iba't ibang komunidad na meron tayo. So, be it community ng peasants, community ng mga manggagawa, mga kababaihan, mga community ng indigenous people, urban poor, marami yan. So, kaya pumupunta yung mga scholar ng bayan doon or yung mga kabataan or kahit na sino man ay pwedeng pumunta or pwedeng gumawa ng BMI or immersion ay para maging panandaliang parte, bahagi ng komunidad na yon at kasi 'di ba sinasabi natin experience is the best teacher. So pagka naging bahagi ka ng komunidad na 'yon sa panandaliang panahon, tunay mo matututunan kung ano yung struggles, kung ano yung nangyayari sa community na 'yon. Tama. Gusto ko yung sinabi niya, no, 7, na parang andun ka kasi nga experience is the best teacher. Pero para kay Vian naman, since student journalist, ano naman yung lapat nito dito sa'yo or sa konteksto ng mga student journalist, bakit mahalaga ito or ba't nyo ginagawa yung pag-BMI? I'd like to say most, actually if not all of the same things din naman na sinabi ni Wax. It's really about learning pa rin naman talaga from the community mismo. Pero of course, bilang mga student journalist, may added responsibility din kami na pupunta kami sa community, we visit these people para rin may hayag yung mga problemang yung dinadaanan nila. Kaya nga, same din naman sa sinabi nyo na kaya kayo nagdo-documentary din ay para may lahat talaga yung mga nagiging problema nila. Yan. Gusto ko yung meron tayong dalawang perspektiba dito. No? One from a student na mag-aaral ng lipunan, ganyan din kasama dito yung perspective din ng mga campus journalists. Sa parehong instances, hindi natin mawawala yung pag-question ng mga tao kung lihiti mo ba ito, official ba ito, di ba? Andun din yung parang proseso, ano ba yung
paraan, yung meron bang tamang paraan na pag-BBMI? Ano po kayo masasabi natin dito yung pag-legitimize ng mga ganitong aktibidad, kung bahagi ba siya ng talagang bahagi ba siya ng academic na learning ng mga estudyante? Siguro sa akin, parang to put it simply, yun, may tamang paraan ng pag-BMI. At yung tamang paraan ng pag-BMI is yung paraan na tunay kang tatanggapin, i-welcome, ma-feel safe yung community na belong ka talaga sa kanila sa pagpumunta ka sa kanila. So, yun, maraming magsasabi na para mag-BMI, kailangan mag-secure ng permit. Kung magre-research, kailangan makipag-coordinate with local government unit. So, parang sa amin, yung hindi siya requisite yung mga nasabi natin. Hindi siya requisite Hindi rin para siya hadlang. hindi hadlang na para mag-BMI, kasi ang BMI unang-una, ang kino-consider mo lang talaga dyan is yung komunidad na pupuntahan mo. So, At wala sila nang naman yung mahalaga. yun lang. Sila lang naman mahalaga eh. Sila yung pag-aaralan mo. Sila yung nais mong tulungan. So, sila yung stakeholder mo. So, basically, sila lang yung i-consider mo dapat. And to add din, meron din naman of course ng ethical na na considerations, especially yung kaming mga journalists, na kapag pumunta naman ng community at kakausapin yung mga members ng community na to, sinasabihan naman agad, nagpapakilala naman kami immediately kung sino kami, para saan ba kami nandito, at kung para saan yung magiging interview, or para saan yung, kung para saan ba nandito kami right now. At yun, doon pinapakilala rin namin na kami nga student journalist kami, taga UP, ganun. Like, fully may consent din yung community, of course, kasi ayun nga, like yung sabi ni Wax, sila lang naman talaga yung primary stakeholder talaga dito. Nabanggit kanina ni Wax, no, na parang may mga permit na kailangan from LGU pa. Syempre, yung pupuntahan din natin na community. Bilang isang estudyante naman, baka kasi may mga tanong din yung mga new isko-iska natin na parang tayo ba mismo as students, may mga kailangan ba tayong ihanda na mga forms para protected din tayo ng university? Parang yung tulad ng AFA, I think, mga field forms, ganon. Actually, parang iba-iba kasing reasons ng pag-BMI. Merong BMI na gamit for formal academic setup, so that meron tayong mga protection na meron dapat tayo na pin-fill upon, mga permits sinesecure. So basically, itong mga permits na to or mga papers na ito, documents na ito, hindi siya para hadlangan yung pag-BMI, pero para magbigay ng protection sa mga estudyante. However, kinikilala natin na may mga BMI, may mga immersion din na labas pa sa formal setup ng academic. So, ayun din naman yung nire-recognize ng university natin na hindi dapat mahadlangan yung pag-BMI sa ganong formal setup. So, yung mga sinasabi ko na ganong hindi formal na not in a bad way, pero ito yung BMI na nakatuon talaga sa pangmatagalang pakikipamuhay sa mga komunidad, pag-alam ng struggles nila, at commonly, etong mga type ng BMI na to, ito pa yung mas nakakapag-expose ng totoong nangyayari. Kasi for example, we have to accept it na, for example, you have to secure permits sa local government unit. However, the specific community na gusto mong pag-BMI yan, yung local government unit pala, yung mismong nang-aapi sa kanila. So paano mo malalaman 'yun kung bakit, 'di ba? Kung dadaan yung ganung proseso. Paano magiging feel safe yung community na pag-BBMI-an mo kung makikita nila makikipagtulungan siya sa mga nang-aapi sa amin. So parang 'yun, marunong lang dapat tayong tumimpla kung ano yung mas magiging hindi lang safe tayo pero safe yung community. No? Ang ganda nung pag-iingat natin sa komunidad. Sabi ko nga kanina, parang kwento naman nila to, danas naman nila to. So yung pag-iingat din natin sa kanila at yung pagpa-prioritize din nung, sabi mo nga kanina, yung consent nila and yung feeling of safety nila is ma-ensure din natin, lalo't hindi naman tayo pumupunta doon para lang matuto, pero palawak din yung kampanya na binibitbit nila. And speaking of kampanya, na medyo nababanggit mo na kanina, Vian, ano kaya yung mga output o project na nagawa or pwede nating mapulot mula doon sa pakikipamuhay natin sa mga komunidad? And ayun, ano yung muna yung mga bagay na output natin? Siguro first, sa mga journalist, medyo naman talaga yung output. Like, articles, of course, yun talaga yung mga nilalabas kadalasan, na minsan narrative talaga or minsan nagiging mas analytical exploration nung mga danas nila doon, na minsan kinoconnect din
across yung mga communities na magkakalapit. So, na hindi lang dun sa community na mismong binivisit. And then, meron pa, of course, ng mga nire-release din kami na photo essays para mas, of course, visual yung yung output. And kasama na rin dun yung mga documentary. Sa amin sa Philippine Collegian, dun kasi ako mamamahayag. Nag-release na rin yung multimedia section namin unong medyo mahaba na documentary sa mga bagsakan farmers, for example. Yun yung mga mainly na release namin. Pero napaka-wide din talaga ng variety, of course. Hindi talaga kami nakukulong sa particular na output when it comes to visiting the community kasi depende rin talaga sa needs ng community sa mga issue na kinakaharap nila. Sige. Sa output, first output mo ay dapat makaka-help ka talaga sa community. So, be it kailangan ng tulong ng community regarding a specific issue. So, kailangan nila ng tulong para ma-organize among themselves, magbigay ng pag-aaral sa mga nangyayaring issue. Pero, yung ultimate parang, syempre, hindi naman natin naalisin na may mga nagbi-BMI for research, ganun. Thesis, ganun, pwede maging output yun. However, yung mga BMI na ginagawa pa ng mga scholar na main output talaga niya is yung pag-launch ng campaign to raise awareness about the struggles that they are facing. So, di ba, magagamit yung storya para sa mga kampanya. Ano yung mga pwedeng magamit? For example, pwede tayong mag-launch ng mga campaign, mga specific form of campaign, petitions, resolution sa House, House bill na gusto nating i-lobby sa Congress. Yun yung mga pwede pa nating magawa or yun yung mga output na pwedeng maisakatuparan sa pamamagitan ng mga input na nakukuha natin sa mga BMI. And however, isa pa na pwede pa natin maging output is dito, 'di ba? Yung mga scholar ng bayan, yung mga UP students, ang best output na mabibigay natin sa pag-BMI ay pag-produce ng mga UP student, yung mga scholar ng bayan, mga graduate na handang bumalik ng pangmatagalan sa mga komunidad para tulungan na sila na ma-resolve yung mga concerns nila, yung mga issues na kinakaharap nila. Ang ganda nun, no, Seven. Parang, Sobrang napapanahon. at saka talagang meron tayong for awareness, may mga media outputs tayo, pero meron din tayong mga academic outputs, yung nabanggit nga ng mga thesis, pagre-research, and meron din tayong yung pwede na sa government, kasi syempre yun talaga yung pangmatagalan na solusyon din at sagot sa mga dinadanas nila. Pero siguro nabanggit na kanina na ang epekto nito sa mga estudyante ay pwedeng mas mahubog sila para after graduation, makakabalik sila. Pero pagdating naman doon sa mga community na binisita natin, ano naman yung impact ng pag-BMI para sa kanila? Or baka may example kayo na pwede Example, share. kwento nyo, ganon. Paano ba? Una, i-touch na natin yung sa Negros 19, yung sa Taboso. Parang basically yung mga scholar naman na nandoon, mga kabataan na to ay basically nagbi-BMI naman talaga sila eh. Pumunta sila to know the struggles, 'di ba? Sadly, yun nga, minasakar, pinasista sila ng state, ng mga military. Pero ano yung epekto nung nangyari doon sa kanila sa Taboso, 'di ba? Ngayon, all eyes is on Negros. Lahat ng mata nasa Taboso. Napopularize na, grabe, may land dispute pala sa Negros. Grabe pala yung hirap ng buhay ng mga magsasaka ng sugar canes at matagal na yun nangyayari, 'di ba? So parang yun yung mga nakikita kong epekto na kung ibig sabihin kung walang magbi-BMI, kung walang mamamatay, hindi natin malalaman na may mga ganito palang nangyayari. So parang ayun yung isa sa nakita kong magandang epekto ng pag-BMI. And kapag every time naman na sa mga times na nakapag-visit na rin ako ng community tsaka yung ibang mga kapwa-journalist ko, yung lagi rin sinasabi ng pagkatapos talaga ng interview, kahit minsan natatakot din yung, of course, yung community member na ilahad yung kanyang storya kasi feel niya, of course, may dangers pa rin talaga. Ultimately, pagpapasalamat din talaga sa opportunity na mas spread talaga yung awareness, of course, dun sa sitwasyon nila. Kasi ayun nga, parang
tayo, ilang araw lang naman tayo pumunta doon. Pero andun talaga pero like dekada-dekada na rin nilang tinagdadaanan yung mga problema nila. At of course, yung main reason din naman bakit tayo pumunta doon is ultimately para may magawa doon at wala namang mangyayari kung hindi natin mailahad first, kung hindi natin maihayag. Ang nakukuha ko dito, no, yung pagpunta natin doon, no, parang may pabaon din siya sa atin. At the same time, meron din tayong iniiwan na kahit kakaunti nating pagtulong sa napakalaki nilang problema. And I think yun naman yung mahalaga, sabi nga ni Wax, kung ano yung nabubuo sa isang scholar ng bayan. And sobrang napapanahon yun ngayon, lalo na ang dami nating mga, di ba, mga naturingang scholar ng bayan, pero sila rin yung patuloy na nagpapahirap sa atin. So, kung itatawid natin yung konsepto ng pagiging scholar ng bayan sa pagkatuto natin sa pag-aaral ng lipunan, no, yung tinatawag na nating honor and excellence at service na inaasahan sa mga scholar ng bayan, paano nahuhubog ng mga ganitong pagkakataon, ng mga ganitong pakikipamuhay ang isang scholar ng bayan, na isang tunay na nagsisilbi sa bayan, tunay na may honor, excellence at kakayahan na magsilbi. Sige, paano ba? Di ba yung mga nabanggit na natin na mga gagraduate dito sa UP, pero magiging tiwali, magiging corrupt, papasok sa government para i-reify or palalain pa yung mga pagsasamantala sa mga Pilipino. Sa tingin ko, may iwasan yun kung magiging aware sana yung mga scholar ng bayan sa totoong struggles ng Pilipino. In one way, parang pwede nating sabihin na mga out of touch kasi yung mga nagiging corrupt, yung mga nagiging So, ibig sabihin, parang ini-imagine ko lang, paano kaya kung nakapag-BMI yung mga ganitong tao? Paano kaya kung na-immerse sila sa community? 'Di ba? Ano na siya, usaping moralidad na siya, 'di ba? Na hindi na lang siya, kung may natutunan ka ba, natutunan mo ba yung struggles? Pero, pag nag-BMI ka, pag na-immerse ka sa community na alam mong pinagsasamantalahan, issue na siya ng morality na, so ibig sabihin, alam ko na, fully aware na ako sa nangyayari. Pipiliin ko pa ba na maging masama? Pipiliin ko pa ba na i-take advantage itong mga community na once tumanggap sa akin, na once nakipamuhay kasama ko? Parang yun yung mga naiisip ko na possibility sana. It's yung fact talaga na, of course, iba rin talaga yung babasahin mo yung problema tsaka andun ka na mismo. Ina-experience mo. Diba? Sabi nga nila yung teorya tsaka yung sa danas. Oo. Like, ayun nga, balikan ko lang ng saglit yung nung pumunta rin kaming Palingon nga sa Laguna. Nung bago kasi mag-BMI, binibigyan kami ng situationer, ng briefer dun sa nangyari dun sa community. So, madalas yung situationer na to, bago pa kami pumunta sa mismong community para pagpunta namin doon, alam na talaga namin yung pag-uusap, yung i-expect. Yung sitwasyon. So, nung kinikwento sa amin na, ayun nga, bumabaha doon taon-taon, lalong tumataas na yung tubig ever since nagkakaroon ng construction doon around doon sa Laguna Lake. Iba rin talaga yung naisip ko, syempre, kasi hindi ko rin alam, hindi pa rin naman nakakapunta doon sa lugar mismo. Pero pagpunta talaga namin doon, ayun, doon namin nakita yung tulay na sinasabi na na by the way, parang a few weeks pa lang or like a few days actually nung pagpunta namin. And then doon sa pakikiusap doon sa members ng community, doon namin talaga nalaman na yung pagtaas din ng tubig ay bagong parang lumalala talaga siya in recent years. And doon sa pagkukwento nila, doon mo talaga rin na feel kung gaano ka seryoso tong issue sa kanila. Kasi of course, we all want to think na kapag na we have enough empathy na pag binasa natin, may gets natin agad. Pero iba rin talaga siya marinig mismo. At nagsistay siya, no? Parang pag nandun ka, parang labag sa loob mo na hayaan na lang. Or parang merong calling ka pa rin na responsibilidad mo na bumalik or kahit papaano mangumusta or kahit papaano may gawin para doon sa komunidad, no? Parang nire-recognize naman natin na we can only do so much. Pero andun pa rin yung, sabi nga ni Wax, yung paghubog sa pagkatao ng isang tao na gagawin mo pa rin ba yung isang bagay na hindi ka aya-aya, lalo kung ikaw na mismo yung nakaranas ng mga ganoon. And I think magandang pagtatapos yun ng unang segment natin, no? Yung pagkatao ng isang scholar ng bayan patungkol doon na napupulot natin sa pakikipamuhay o yung tinatawag nating basic mass integration. Tama yan, Seb. Pero alam mo, nagustuhan ko yung talagang pag pumunta tayo doon, tinatanggap talaga tayo, hinahayaan tayong magstay sa mga bahay nila, pinapatuloy nila tayo. Pero siguro, before we wrap everything up, last question na lang para sa inyong dalawa. Dahil nga,
sila mismo tinatanggap tayo, marami rin tayong naririnig na ibang mga Mhm. bagay na hindi tanggap yung ginagawa natin, yung pagbibima, yung pakikipamuhay sa iba't ibang komunidad. Ano yung mga nagiging tingin dito ng ibang tao, lalo na ng mga magulang, syempre dahil nakikita nila yung mga nangyayari sa social media. Ayun, siguro understandable na maraming hindi maintindihan kasi nasa comfortable life ka na. Bakit ka pa lalabas? Bakit pa pipiliin mo pumunta mag-BMI kung di naman required sa academics, ganon. Parang naiisip ko, parang unang-una, mga scholar tayo ng bayan. So, ibig sabihin, pinag-aaral tayo ng lipunan ng sambayan ng Pilipino. So, ano ba naman yung pakikipamuhay ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan sa mga nagpapaaral sa atin first hand, 'di ba? Parang ayun. So, parang yun na lang yung binabalikan natin at ayun sana yung balikan din natin sa mga hindi nakakatanggap ng pagbi-BMI. And actually, yung mga pinupuntahan naman po ng mga scholar ng bayan, it could be anyone, it could be you na may struggle. So, nangyari lang na mas malala yung struggle ng mga panag-BBMI yan, ng mga scholar ng bayan, ng mga kabataan. So, ayun, yun po yung gusto nating ipahiwatig na pare-parehas tayo na pare-parehas tayong pinagsasamantalahan, pare-parehas tayong may life struggle. At ayun, yung gusto nating pagtulungan together na ma-expose, pagtulungan na matapos yung gantong uri ng life struggles na nangyayari dahil underexpose yung mga reality ng buhay or reality ng lipunan natin. Ayun nga, siguro sa bahagi rin namin, syempre may mga magulang din, of course, na very hesitant na pumuntang community. Ako rin, yung magulang ko, ayaw nila na nagbi-BMI ako or ganun. Kasi syempre natatakot din sila. May, totoo rin naman talaga yung fear and yung security risk ng surveillance, ng paniniktik. Pero ultimately, kapag nahayag mo rin naman kung gaano ka-organized din naman ng BMI, for example, like planned out talaga rin naman siya. At meron din naman tayo ng security measures doon. Doon mo rin ma-ensure na parang hindi lang to parang any lang na bibisita ka ng community, ganun. Parang may planado talaga siya and meron ng specific goal, may objective, which is yun nga, to learn from the community. So mas malaki na rin talaga yung kahingian dun sa dangers minsan. But ayun. Ayan, no? Sa unang bahagi nga ay nakilala natin o nabigyan tayo ng konteksto kung ano nga ba ang basic mass integration and kahit paano na itawid natin yung mga agam-agam natin patungkol nga sa basic mass integration o yung pakikipamuhay. Papara muna tayo sandali mga kasali dahil unang bahagi pa lamang pero marami na tayong napulot na aral at mas naunawaan ang konsepto ng basic mass integration. Kaya kapit lang dahil kwentuhang may puso naman ang hatid namin sa susunod na bahagi. Sa ating pagbabalik, ipagpapatuloy natin ang kwentuhang kasali pa rin si outgoing UPD-USC Chairperson Wax Buenaflor ng UP Diliman University Student Council at si National Chairperson Via Nabella mula naman sa UP Solidaridad. At kung meron kayong mga katanungan, komento, shoutout, or greetings, i-comment nyo lang yan sa comment section ng DZUP Facebook and YouTube page. Ito pa rin ang UP Atin To, kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Sa DZUP 1602, kasali ka! Ano daw ang nangyari sa Lata pagpasok niya sa Universidad ng Pilipinas? Naku, ibang bungad to. Si Kuya Mark o napapakamot sa atin. Ano ba nangyayari sa Lata? Edi na, UP. Isang magandang reunion ang pagbabalik dito sa DZUP Studio. Para saan naman ng utak kung walang puso? Best part of my education is my life in UP, and I'm very proud to be from UP. Hindi mo naaapakan yung kabatan niya. Your idea of a strategy will be as good as any. Produced it with compassion, with feeling, and with integrity. Then those stories have been worth doing and sacrificing for. Lumalalim, lumalawak yung pananaw natin sa media at komunikasyon. Lahat tayo may kakayahan, lahat tayo may masasabi. Kasali po kayo sa ating talakayan. Sa DZUP 1602 kHz sa inyong mga radyo, sa audio streaming sa dzup.org, Sa Facebook page at YouTube channel ng DZUP. abangan pa po ang iba pa pong episode sa bagong kaalaman ngayong tanghalian. Kwentuhang may utak, Kwentuhang may puso. UP Atin To. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka. Ano na nga ba ang kalagayan ng lesbian, gay, bisexual at transgender o LGBT community sa Pilipinas? I felt they only wanted a part of me. Kami yung part ng society na hindi masyado napapansin. May decision ka na gagawin if you're gonna accept who you are. Love, peace, and acceptance. Pagtanggap ang tunay na kailangan ng LGBT. Itigil ang diskriminasyon, ipaglaban ang pantay na karapatan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Pasok ka rito. Tara sa kwentuhang may utak. Kwentuhang may puso. UP Atin To. Share mo yarn. Dahil yung iba kumukuha ng experience, yung iba naman sumasama sa mga tropa-tropa. Dahil sa mga batang hindi pa po nakakapag-aral at may bahagi po nila ang kanilang kaalaman. Kaya sila nag-ano ng mga ganyan para makaano rin sila ng mga bata o pamilya na pwede nilang matulungan. Kaya sila pumapunta ng mga bundok sa komunidad dahil doon. Dahil sa kahirapan ng ngayon sa panggobyerno. Alam mo, nalilito rin po ako. Kaya yung mga estudyante ngayon nag-iisip kung ano dapat tama ang gagawin nila. Kaya ang karamihan sa kanila dapat mamundok na lang sila kasi ang gobyerno ngayon walang kasiguraduhan. Dahil kailangan nila makipamuhay sa mga marginalized na komunidad tulad ng mga magsasaka, mangingisda, naniniwala ko na dito dinodraw yung campaign kung ano nga ba yung mga dapat ipanawagan sa kalsada at sa gobyerno upang tugunan. Dahil una ay nagvo-volunteer at magbigay ng informasyon at awareness para sa mga nakatira doon na kulang sa or kaunti ang mga informasyon na kailangan. Dahil kailangan pag-aralan ang kalagayan ng lipunan, hindi dapat tayo nakukulong sa ating mga silid-aralan. Bagkus kailangan talaga nating kilalanin kung ano yung dinaranas ng mga tao sa komunidad dahil yun naman talaga dapat ang mga boses na pinapalakas natin at hindi dapat tayo natitigil sa teorya. Kailangan ay lumalabas tayo para isa praktika kung ano yung mga pinag-aaralan natin. Share mo yarn. Nagbabalik ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP Atin To. Kasama pa rin natin sa ating kwentuhan sina outgoing UPD-USC Chairperson Wax Buenaflor ng UP Diliman University Student Council at syempre ang National Chairperson ng UP Solidaridad na si Vian Abella. Ayan. Kanina nga 7, sobrang naging maganda yung first segment natin tungkol sa mga katanungan at syempre sa mga ibinahagi nilang kaalaman at karanasan nila. At naunawaan natin kung ano ba yung konsepto ng pakikipamuhay o basic mass integration. At ngayon naman, kwentuhang may puso dahil nga hatid sa atin ng mismong mga guests ay sila mismo nakadanas ng pakikipamuhay sa kanyang mandato bilang student leader at mag-aaral ng lipunan. At syempre sa mga miyembro ng campus publications. Yeah, at kanina nga napanood or nabasa din natin yung mga naibahaging kasagutan sa Share Mo Yarn segment na ang tanong ay, ang scholar ng bayan ay umaakyat ng bundok o pumupunta sa mga komunidad dahil blank. Ngayon naman, pag-usapan naman natin yung kanilang mga naging tugon, no? Siguro una na nga dyan, nababasa natin, hindi na bago sa atin yung mga komento, mapa-publication man, mapasayo mismo Wax, no? Yung mga ganitong komento ng pamumundok, OJT sa bundok, gano'n. Nagkakaroon ng pagpapababa o pagpapalabnaw ng ano nga ba yung kahulugan ng basic mass integration. Ano po kaya yung konteksto nito kung bakit siya nauugnay sa mga ganitong aktibidad? Parang alam naman natin na yung mga ganyan, parang nakakatawa, di ba, sa simula ng OJT sa bundok. Pero
pasimuno kasi yan ng mga primary red taggers dito sa bansa. At actually, parang yun yung pinaka-kinokondemn natin na ang daming red taggers, di ba? Sa UP, dito naman sa UP, bilang bastion of activism, alam natin kung ano yung nangyayari. May mga pumipili talaga na tumangan ng higher form of struggle, which is yung armadong pakikibaka. At yun yung ina-accept naman natin na nangyayari, nag-exist. Pero yun yung mali din na gina-generalize ng mga red taggers na itong buong UP, mga NPA yan. Pagka pumunta ng komunidad, pag pumunta ng bundok, NPA na yan. So, ibig sabihin, prente lang daw yung pag-BMI kasi training na yan para or OJT na yan para mag-NPA. So, alam natin na doon siya nanggagaling. And actually, hindi siya naturally lang nag-e-exist yung red tagging among the people, among the Filipino people kasi pinasisimulan niya ng state. For example, they establish NTF-ELCAC na sila mismo, yung NTF-ELCAC mismo, yan yung nagsishape ng narrative na itong mga taga-UP, nire-recruit yan mag-NPA. Yung mga professor sa UP, nag-NPA yan. Nag-hire pa sila ng troll farms, nag-hire pa sila ng mouthpiece nila, pinapondohan nila. So, ayun yung mga pinanggagalingan ng mga ganyang comments, ganyang trolling, ganyang cyber attacks sa atin. Sa amin naman, madalas ito syempre pag-usapan sa mga publication. Syempre dahil marami rin namang red tagging sa comment section namin. Especially, even before nung Toboso 19, for example, yung mga, kung particular places na lagi talagang marami yung red tagging is kung yung pinag-uusapan namin, kung yung article tungkol sa Mindoro, kung yung article tungkol sa Negros, kung yung article tungkol sa Abra. Diyan talaga marami talagang red tagging, mga trolls. And of course, medyo hard naman to exactly prove kung trolls ba talaga yun. Pero syempre, sa observations namin, dun sa talaga pag-flood ng comments, dun talaga nagsimula. Pero, of course, nire-recognize na rin namin na at some point, hindi lang din kasi trolls yung nag-red tag. Mga totoong tao rin naman talaga siya. And naano rin naman yun kasi minsan chinecheck namin mismo yung mga profile nila kung totoong tao ba talaga yun. Pero dun natin yung kinikilala, yung sabi nga ni Wax, na hindi naman talaga yung red tagging, hindi siya nag-exist on its own na parang isang araw may gising lang isang tao sabihin, sige, tawagin nating NPA lahat ng UP student. Nanggagaling talaga, it's really because of state influence na parang sila yung nakakampanya very heavily through social media, yung mga troll farms nga, through yung paggawa ng mga fake mga pages, marami na kaming nakikita na Facebook page, like yung I shout out na lang sa Kontra Kwento yata yun, na parang grabe AI generated pa yung mga cartoon nila, ganun. And of course yung mga former rebels na sinasabi na in-expose nila yung naging system of recruitment, ganun. So, and even in real concretely or like face to face, may mga poster din talaga na red tag yung recent na nangyari sa UP Mindanao sa Mindanao na nag-release yung PNP ng mga wanted poster ng mga ng mga activists, actually yung iba hindi na rin students mismo. So it's state funded, and yun, it's a state funded attack talaga against us, against other activists, against other journalists na rin. And I think you would agree with me on this, no? Parang systematiko na talaga yung ginagawa nila. And nabanggit mo nga kanina, it shapes public perception, di ba? And parang nakikita natin kung paano nga ba nai-impluwensyahan yung pagde-decision making natin, especially nakikita na natin yung paggamit ng AI, ng teknolohiya, para mas lalong maput to danger yung mga ganitong klaseng inisyatiba natin. Tsaka yung mga ganito, Seven, hindi na lang siya basta sa cyber attacks. Minsan nagtatranslate na rin siya mismo when we're doing the BMI itself. Kung okay lang bang i-touch natin sandali, baka meron kayong mga personal experiences na mismo while doing the research or while doing the BMI is meron na ring mga threats na nagaganap. Actually, for example, ako, mga personal experience, sumama ako sa Negros 19 Fact-Finding and Solidarity Mission. At nung nandun kami, ang dami talagang military. Pinipicturean kami, sinusundan kami sa kung saan-saan. Naka-undercover pa sila na, kuwari, nagtutoothbrush pero like 10 minutes na siyang nagtutoothbrush.
Pero may cellphone sa harapan. So parang ayun yung mga attacks. Tapos hindi lang tayo yung nakakaranas na yun ng ganon. For example, marami ng reports na kahit school sanctioned BMI exposure or immersion sa community, nire-red tag pa rin. For example, we have recent case namin po, we have University Student Counselor Angel Lopez na nasa Nueva Vizcaya to investigate yung nangyayaring dispute or struggle doon. Sinundo ng military to interrogate. So ganun kalala yung pananakot, paniniktek, at hindi lang siya red tagging, intimidation talaga, surveillance, harassment. So, sobrang lala ng mga nararanasan talaga natin. Kaya rin kapag nung nag-BMI na rin ako noon, very important part talaga, and yung sa briefing, yung security briefing talaga. Bilang mga, although yung main reason nga, di ba, bakit kami pupuntang community is para mag-report dun sa mga nangyari dun. Binibigyan din kami ng time frame, for example, na mga 1 month pa bago kami pwede mag-release tungkol dito. Kasi nagiging, ayun nga, may security risk din sa amin. Kasi a lot of the times, meron pa rin nga ng militarization sa area, or like heavy pa rin yung surveillance area. And hindi lang sa amin, pero ayun nga, yung even sa community nagiging major threat din siya. At I think dito rin nagkakaroon ng ano ba yun? Siguro nagkakaroon ng, hindi ko may speak correct word, contradiction, or na parang pupunta, diba, tayo ng community para makipamuhay, ganun. Pero minsan may mga nagsasabi rin from those areas, so parang ayaw rin naman nila na pupunta yung mga UP student doon. And madalas, it's not really because of yung pagpunta rin ng students doon. It's because meron siya ng kaakibat na like surveillance ng military na minsan na tumatagos na rin dun sa mismong community. So, yung dito natin makikita na yung form of surveillance talaga ng state, and yung mga ginagawa nitong tactics ay hindi lang din nakaka-endanger ng lives ng mga students, pero also yung community mismo. And yun na rin yung reason why a lot of the times nagkakaroon tayo ng mga contradictory statements or rather yung mga sentiments na ganun from some members ng community na ayaw rin nila pupunta doon yung mga estudyante. Yun. Kanina pa natin binabanggit yung kapakanan ng mga komunidad, no? Kung ano yung pagtingin nila, yung safety nila, and yung mismong yung nasa pagitan tayo ng safety and yung kagustuhan natin na pag-aralan din yung lipunan. Nakasabay na nga doon yung pakikipagtunggalingan natin sa mga banta na mismong yung estado ang nagbibigay sa atin, no? Mula doon sa pag-iisip na yun, sa kaisipang iyon, bakit natin sinusubukan or bakit tayo patuloy na umaalpas sa mga ganitong klase ng na mga ganitong mga hamon, no? Syempre, yung safety concern natin talagang mabigat na usapin iyan at talagang dapat natin pinaprioritize. Bakit tayo nagpapatuloy sa ganitong pakikipamuhay? Siguro sa akin parang actually bakit ba ginagawa ng state, bakit may conscious effort yung state para pigilan na yung mga estudyante or mga kabataan na pumunta sa communities sa kanayunan, 'di ba? So ibig sabihin nun, parang the answer is may mahihinuhan natin na actually ibig sabihin may tinatago ang state, 'di ba? Hindi naman sila magpopondo ng ganon kung walang silang pinoprotektahan. So ayun, later on ma-figure out natin, malalaman natin, kaya naman pala kasi nakipagkontrabahan yung local government unit with the landlords. Partnership na pala yung local government unit sa mga corporations, 'di ba? For example sa mga IP communities, 'di ba? Yung mga local governments mismo, yung estado mismo, ibinebenta yung lupa para pagtayuan ng kung ano-ano, 'di ba? For example sa Dupax del Norte na napuntahan din natin. Parang nagtayo na pala ng minahan, 'di ba? So hindi ma-expose yung mga ganitong bagay kung walang pupunta doon, 'di ba? Kung walang mangangahas na i-expose yung mga ganong nangyayari. And actually hamon sa atin bilang mga UP student para ipagpatuloy mga ganon, 'di ba? For example,
sinasabi natin na alagad tayo ng media, konsensya tayo ng bayan, 'di ba? Ang daming taguri sa mga scholar ng bayan across colleges, 'di ba? Paano natin masasabi na konsensya tayo ng bayan if we are not able to expose the suppression or yung mga pang-aapi sa mga communities na meron tayo, 'di ba? Bilang alagad ng media, I think ma-share naman ni Bian mamaya na 'di ba, ang best pamamahayag na pwede natin ma-offer is yung pamamahayag na nag-expose or nagbibigay ng boses sa mga voiceless, which are those communities. So yun na lang yung lagi nating tandaan. Ayun nga, no, tulad ng sinabi ni Wax, nagiging responsibility na rin natin bilang mga scholar ng bayan ay i-push forward yung mga voices na hindi nabibigyan ng plataforma sa kabila ng mga hamon na ito, no. Pero siguro i-touch na rin natin dahil nabanggit kanina ang Toboso 19. Alam naman natin na isa sa mga kasamahan natin si Alisa Alano ang nawala sa atin. Pero yung pagkawala ba ni Alisa, paano siya naging inspirasyon para sa ating lahat o bilang sa mga student leader at mga nagbi-VMI at mga syempre mga activists din? Parang unang-una, parang naging eye-opener yung nangyari kay Alisa na actually reality na may mga pumupunta talagang mga scholar, estudyante, 'di ba? Kaya nga pinag-uusapan natin 'to ngayon, I think, dahil nabuksan yung usapin na makatuwiran ba ang mag-BMI? Makatuwiran ba ang mag-immersion? And actually, may isang sagot tayong pinagkakaisahan. At I think, yun yung isang magandang natutunan or magandang simulain nung Toboso 19 campaign. Nagkaisa yung mga scholar ng bayan na academic freedom namin, kalayaan naming mag-BMI, kalayaan naming mag-immersion. So yun, unang-una. Pangalawa ay, ayun, parang hindi natin hayaan na masayang yung buhay ni Alisa dahil nagko-commit yung mga scholar na tuloy-tuloy na gawin yung mga ginagawa ni Alisa. For example, last few days ago, to commemorate the second month ng pag-massacre sa Toboso 19, nag-commit yung USC, yung mga scholar ng bayan din na na-invite namin na mag-BMI para malaman yung mga struggles ng farmers sa Lupang Ramos. So, Lupang Ramos ay isang community na meron silang collective farming doon sa lupa nila, na sinasaka nila, na actually may land dispute din pala dahil inaangkin din siya ng mga Panginoong may lupa. So yun po yung mga tagumpay nung campaign natin for Toboso 19. Yun, no? Mula sa pagiging eye-opener, 'di ba? Nakita rin natin kung paano pinagkaisa yung nang pangyayari ni Alisa, yung mga scholar ng bayan na talagang makipamuhay. At kaagapay noon yung mga kasama nating campus journalists na nakita kung paano natin ini-expose yung mga pangyayari hindi lang doon sa mga komunidad, pero higit lalo yung pang-aatake ng militar, no, sa katulad dating mga estudyante. Vian, paano niyo naman ginagamit yung plataforma ninyo, yung publikasyon dito nga sa pagpo-put forward nga ng paghingi ng hustisya, and kasama na rin doon yung pag-encourage din sa mga mag-aaral natin na makipamuhay din and alamin yung nangyayari sa mga batayang sektor na ito. Of course, yung first and foremost, yung tulad ng mga sinabi ko kanina, nagre-report naman tayo on these areas. Naglalabas tayo ng mga article, naglalabas tayo ng mga kung ano-ano pang digital releases. And primarily, yung nagiging gampani rin kasi ng media, particularly of course ng mga alternative media outlets na kalaka ng student publications, they serve that function talaga, na they serve as the alternative to the mainstream media kasi although we have more limited resources, that means mas pili na rin yung mga sinusulatan namin, and we can allot more time and effort into this one subject. So sa experience ko na rin sa pagiging editor sa amin, doon mo talaga makikita yung yung reason bakit ang tagal ng drafting process minsan when you give people time to really draft and to really write is because nakikita nila na yung issue dito sa kumare sa Toboso, hindi lang siya issue sa Negros, issue siya sa lahat ng iba-ibang community. And yun na rin yung nagiging kampanya talaga ng mga journalists din na parang kino-consolidate nila, sinesynthesize din nila yung that a lot of the issues we're facing ngayon, hindi siya isolated talaga. There is a coordinated systemic problem that pesters or that na nag-ano din sa mga community natin. At yun yung nagiging
yun yung nagiging primary goal and objective niya na mailabas doon sa mga releases, sa mga articles na ayun nga that there is a long that this can be a decades long problem na yung problem of landlessness, katulad nga rin sa Lupang Ramos, katulad din sa Negros, ayun, at I think kaya nga rin maganda na I think na yung pag-commemorate din kay Alisa, hindi lang necessarily sa pag-visit, of course din, well, or of course hindi rin naman makakabalik ng Toboso mismo, sobrang heavily militarized talaga doon ngayon, pero yung fact na kahit anong BMI site yung puntahan para i-commemorate si Alisa, it will still be an appropriate commemoration kasi parehas din naman yung dinadagsa ng mga tao dito sa Lupang Ramos, doon naman sa Negros. Like, meron talaga ng commonalities. So, ayun. So, maganda sigurong opener yun, no? Na parang etong mga cases na to, etong mga kwento na to, hindi lang isang tao, isang komunidad ang nakakaranas nito, pero baka nga buong bansa na at marami pang mga grupo ang may ganitong problema, no? Pero speaking of dun sa pag-commemorate kay Alisa, no, narinig namin na mayroong project paalala na para yata sa Paaralang Alisa Alano. Can you share or give a background about it muna? Sige, yung napag-usapan namin yan sa USC na yung Paaralang Alisa Alano is actually parang bubuhayin yung essence. Si Alisa kasi ay counselor for education and research ng student council namin. So ibig sabihin, itong Paaralang Alisa Alano, bubuhayin yung diwa ng mga scholar ng bayan kagaya ni Alisa Alano, yung nationalist na pagtingin sa mga isyong panlipunan. So, layon nung ganitong proyekto po na pataasin yung kamulatan ng mga scholar ng bayan, loob, labas ng konseho, ng mga organizations para i-encourage na magsilbi sa sambayanan, na yung mga isyong kinakaharap ng sambayanan, pwede din gumawa yan ng mga BMIs na kagaya ng ginawa nila Alisa, para gawin talaga ng mga scholar ng bayan. Huwag matakot yung mga kabataan, yung mga scholar ng bayan na buhayin, isabuhay yung diwa ng honors, excellence and service. So parang yun, pagpupur natin ng utak at puso sa sambayanan. Yeah. Yun yung niya. Talagang that makes an scholar ng bayan. Yung pagpupur natin ng husay, ng dangal, at syempre yung serbisyo natin dito sa lipunan. And siguro bilang pagbawakas natin, bigyan natin ng pabaon, no, yung ating mga tagapakinig, higit lalo yung mga bagong papasok na scholar ng bayan. No? Bigyan natin sila ng hamon na patuloy na mga has na makibaka, no, or pumunta dito sa mga komunidad nito. At sagutin natin yung tanong, bakit kaya mahalagang nakikipamuhay tayo at bakit mahalagang nasa kumyo ang isang isko? Well, ayun, medyo to summarize na lang, of course. Mahalaga talagang nakikipamuhay tayo para sa community talaga siya. Pupunta naman talaga tayo sa bundok, sa karagatan, sa malalayong lugar para malaman kung ano yung nararanasan ng community doon at para mailahad siya, para malaman ng iba pang tao at para sila na rin ay, ayun, perhaps makibaka na rin, sumama na rin sa kampanya kasi of course yung layunin din naman talaga natin, hindi lang para sa ating mga estudyanteng pupunta doon or mga student journalists pupunta doon, pero para na rin sa buong bansa, para na rin yung mga struggles na tinadaanan nila doon mailahad at malaman ng mga tao na ay parehas din pala kami nakakaranas sa ganitong struggles at bakit nga ba ganito yung niraranasan natin at paano ba natin ito lalabanan. Ayun, siguro sa akin naman parang yung kahalagahan niya ay parang gusto kong lumabas sa question kasi parang sa tingin ko dapat ina-appreciate siya ng mga scholar ng bayan, ng mga kabataan na actually wala dapat bago, parang hindi dapat alien idea or unusual yung pagbalik sa community because at the end of the day bansa natin to, 'di ba? Bahagi dapat tayo ng komunidad na to at hindi dapat natin inilalayo yung danas natin or tayo mismo sa mga komunidad na unheard or nasa malalayo. So ibig sabihin nun, ang challenge natin sa mga scholar ng bayan ay bumalik sa masa na dapat ay bahagi naman tayo at doon natin matututunan na iisa lang naman pala tayo, isa lang tayong may struggles at iisa tayong may mga boses at
makakapag-contribute tayo kapag babalik tayo sa pinagmulan natin, which is yung mga communities, yung masang Pilipino. So, dun ko siya nakikita. Ang ganda nun, no, Seven, sinabi niya na hindi dapat alien sa atin ang pagbalik muli sa mga communities. At syempre, anuhin lang natin, no, kasi usually ang nako-quote lang sa atin ay honor and excellence, pero laging nakakalimutan yung service, lalo na after graduation, na parang we're all after the honor nga and excellence na yon, pero nakakalimutan natin na i-extend muli. At syempre bilang mga estudyante, hindi nga tayo dapat nakukulong lang sa mga classroom natin pagdating sa pagkatuto, no. At speaking of hindi pagkakulong sa loob ng classroom, no, parang babalikan din natin yung parang, di ba, as cliche as it may sound, di ba, mga scholar tayo ng bayan. Patuloy tayong pinopondohan, no, binabayaran ng mga taxpayers, ng mga nagbabayad ng buwis sa ating bansa. Para, di ba, hindi naman lang para sa atin, sa pagpapabuti ng ating sarili, pero higit lalo, gamitin yung mga kaalaman natin, no, kahit mapaano mang kolehiyo ka, para ibalik din yung pagsisilbi at yung husay at galing na pinagkatiwala sa'yo ng bayan, no, para ibalik din sa kanila. And tamang-tama na magandang panapos yun na hindi dapat natin nilalayo yung sarili natin sa komunidad. Dahil tayo mismo, sabi nga ni Wax, no, tayo mismo yung pinagsasamantalahan ng mga naghaharing uri. Kaya marapat lamang na natindigan din natin at samahan din natin yung mga komunidad na ito sa kanilang mga laban at patuloy na tumindig kasama sa kanila at patambol pa yung kanilang mga panawagan. Speaking of taxpayers nga, no, baka hindi rin alam ng karamihan, pero hindi lang naman yung mga workers natin ang nagbabayad ng tax. Even syempre yung mga nasa mga magsasaka natin at mga fisher folks natin, ay sila din syempre meron din silang parte sa pagdating sa pagbabayad ng tax. At syempre sila rin mismo pinapaaral din nila tayo, kaya dapat yung service din na ibabalik natin ay para sa kanila din, di ba? Yan, no? Magandang usapin yung meron tayo ngayong araw na mas lalong pinasidhi ng ating mga guests. Muli maraming salamat, Wax, and salamat din, Vian, sa pagpapaunlak na dito sa aming dito sa ating programa. Baka meron kayong gustong pasalamatan or i-shout out, batiin, ganyan, invite. Yan, sige. Unang-una, maraming salamat po sa UP Diliman community sa tuloy-tuloy na pagtatanggol natin sa Tuboso 19 kay Alisa Alano at sa ating academic freedom. Kaya naman, hamon sa atin na tuloy-tuloy ang ating paglaban para sa ating mga karapatan. Kasama na po dito ang ating panawagan na lahat ng sangkot dapat managot mula sa tuktok hanggang sa pinakasulok. At para naman sa mga mamamahayag natin, sa UP man yan o sa labas man sa ibang pamantasan, tuloy-tuloy lang po tayo magsulat at magulat naman tungkol sa mga komunidad, para sa mga tao sa laylayan at para sa bayan. Mula sa mga scholar ng bayan patungo sa mga miyembro ng publikasyon, sa loob at labas ng pamantasan, yung nagkakaisang lakas ng mga scholar ng bayan para ipagtanggol at pagsilbihan ang mamamayan. Kaya muli nagpapasalamat tayo para sa ating mga panauhin. Outgoing UPD-USC Chairperson Wax Buenaflor ng UP Diliman University Student Council at syempre ang National Chairperson ng UP Solidaridad na si Vian Abella. Yan, maraming salamat sa ating mga panauhin at syempre maraming salamat sa ating mga listeners sa pagsama sa kwentuhan patungkol sa Isko sa Commu, ang basic mass integration o pakikipamuhay sa komunidad. At para sa mas marami pang makabuluhang diskurso sa loob at labas ng pamantasan, bisitahin ang aming website dzup.org at i-like ang DZUP Facebook page. And don't forget to subscribe sa DZUP YouTube channel. Ako po muli si Raya Riego de Dios. At sa ngalan ng ating mga kasamahan sa programang ito mula sa production team, si Raya ang aking co-host, Maxi Cortez at Joshua Docfemia bilang mga streaming director, kaagapay ang DZUP team. Maraming salamat po. Ako po si Seven Funky. Maraming salamat sa pagsama sa isang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, UP atin to. Dito lang sa DZUP 1602, Kasali Ka! Kwentuhang may utak. Kwentuhang may puso. UP atin to. Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, Kasali Ka!